Mrs. Judy Ann Santos Agoncillo. Parang walang lumabas na anak sa'yo, ah. Hala! Pag masaya ka, magagawa mo lahat. Hindi ka naman nakapagsalita. Oo! Wala akong na-react. Kamusta yung mga babies mo, ate? Si Lucho, si Johan? Happy! Balikat na si Lucho. Hindi mo pa siya uli nakikita. Hindi pa nga. Pero sa mga pictures nakikita ko siya. Oo, si Johan. Sobrang gwapo. Gusto sana sumama ngayon, pero medyo gabi na. Kaya sabi ko, i-record na lang kita mamaya. Kamustahin mo na lang yung anak mo, ha? Anak talaga, mayroon po siyang yung anak ko kasi, idol na idol tong si Sarah. Ikaw, kasi naman na babe mo. Balita ko na lang kasi, may babe ka na rin daw ngayon. Baby-bang lang, ate. Babe, saan ba yung ibig sabihin ng babe? Ha? Hindi ko alam. Tingnan natin, ate. Pagka Dapat alam mo yan. pag tawag dito? Pag Pag naging masaya silang lahat. Hindi pa naman ikaw lang muna. Ay, ako muna. Ay, sorry. Sige, ate. Pag-aaralan ko mabuti yan. Pag-aaralan ng lahat. Wala na ako masabi. Ate, magpapera. Yes. Tara, ate, sobrang kita muna namimiss at tagal-tagal ko na gusto bumalik sa bahay ninyo para yun yung makapag-share sa inyo. Ang busy mo kasi, mas busy ka pa sa salitang busy. Kasi pwede natin baguhin yung medyo kalma ng buhay, punta ka sa bahay, luto lang tayo ulit. Nakapaggawa, si Sarah po, nakapaggawa niya ng cookies. Yes! Cookies pa lang Sa naman. sandwich, ate ko. At saka sandwich! Sa tulong ni ate Noemi. Sandwich, at saka, ang next natin, di ba dapat cupcake? May magdadalan ka na ng cupcake. Dati kasi sandwich yung plano natin, di ba? Yeah! Sige sa tuloy. Oo nga. Maglalagawa ng sandwich. Parang hindi maganda yung sandwich sa ganda. Ano bang hindi nila? Ano bang hinihiling niya? Mahilig sa siya. Oh my goodness. Mahilig sa... Kalma lang. Mahilig po siya sa chicken curry, ate. Chicken curry. Bigay ko sa'yo yung recipe ng chicken curry. The best ka ate mag-chicken. The best po yung chicken curry ni Ate Juday. Kaya naisip mo. Mag-chicken curry. Oo. Naturo ako sa inyo. Naturo. Pwede mo naman siyang dalhin sa bahay para mag-pilates ko naman. Kasi parang medyo mahirap yung baka naman bigla kami magkasunod mag-high sa... Hindi ko maalala. Kung nakita na ba kami ni Jet? Ay! May iba ba? Oo. Ano te? May iba ba? May iba siya? Ay, may iba? Iba na naman! Muna! Pero masaya ka ba? Ate, ako okay naman. Masaya naman. Mas masaya sila eh. Sige, kayo na lang. Masaya na ako pag masaya kayo. Ayun lang. Masaya ko. I love you too. Yan. Kwento ko lang po sa inyo noong una. Magkakilala ni ate. Alam nyo, ito talagang unexpected yung encounter ko kay ate. Kasi nung birthday po ng anak ni Miss Beth Tamayo, si Miss Beth Tamayo, nakasama ko po sa first na teleserye na ginawa ko, yung Sarah the Teen Princess. Na-invite niya po ako dun sa birthday ng kanyang anak.
At nandun po si Ate Juday. Tapos meron din ate yung inflatable na, ano tawag Oo. yun? Para siyang, yung mga inflatables na nasa mga kiddie parties, di ba? Yung para mga castle, ganyan. Una kami nag-holding hands ni Sarah doon. Para naman tayo lovers. Kinilig ako eh. Sobra akong kinilig. Sabi ko, uy, Judy, saan ka so? Hindi ko akalain na mga holding hands ko sa Judy yan eh. Tapos tawa, yan, ganyan lang siya. Tawa lang siya ng tawa. Tapos mamaya, umalis na sila ni Mami. Kanin lang. Multo lang? Hindi ako holding hands sa Sarah. Naging multo na lang siya bigla. Nawala. Ganun kami mag-ina. Oo nga. Oo nga. Eto si Sarah, actually yung first impression ko sa lahat naman, siguro hindi lang ako, no? Marami kasi nag-aakala kay Sarah po na medyo suplada, yun ang iniisip nila, parang suplada naman tumatang, hindi makapagsalita. Hindi pa ako tapos! Patapusin niyo kung mga bakla kayo. Kasi mahiyain, di ba? Hindi nagsasalita, nahihiya, parang pinaglihis ang makahiya ni Mami. Parang, basta hindi siya nagsalita, tapos pag tinanong mo naman, bakit di ako binati ni Sarah? Nahihiya. Pati si Ate Sharon, hindi din niya nabate sa sobrang pagiging mahiyain. Kaya yun na pinarating namin sa kanya, hindi maganda ang pagiging mahiyain. Tama po ba ako? Kasi, tama! Kasi sa stage, halimaw ka pag nagpe-perform ka, pero pag sa harapan ng ibang tao, para kang white lady. Wala. So yung lumagpas na lang na gano'n, kaya sabi ko, ito si Sarah, tatrabahuhin talaga to para mag-open up, para magsalita, para maging outgoing, kumbaga. Ay, alam mo nga pala, may ibang mundo maliban sa show business, ha? May mundo ng paglabas, may mundo ng grocery, may sinihan, alam mo yan, sinihan. Marunong ka na magbumili ng ticket? Opo. At saka popcorn. Ano na siya bumili ng ticket? Si dati, ate, kung nagbubili, nahiya ako eh. Nahihiya siya sa tikitera. Bayad naman siya. Sa tulong ni Ate Ana. Pero ngayon, at least happy ako na marunong ka nang bumili ng ticket. Opo. Marunong ka na bang mag-order? Nang Pagkain? Ay, pinag-isipan! Opo naman. Oo, Yan. ate. Organic. Si Mami, meron siya. Yung Timos, Pansit Malabon. Promote ba? Yung mga organic ang food namin po dyan. Sige. Ate! Makapunta naman tayo sa... Lagi naman tayo nag-uusapang puso. Oo naman. Yan ang favorite topic. Ano ba ate ang mabibigay mong advice? O hindi na lang. Ginawi mo. Mamaya na lang yun. I-share ko na lang po sa inyo yung binigay na advice sa akin ni Ate Juday noon when I was 13. Diba? Sabi ko naman sa'yo, alam mo, nung gabi sabi ko sa'yo, alam mo, darating ang point, pagtatawanan mo na lang to. Nung tumatadyak-tadyak ka, sa may terrace ng bahay namin, naalala mo, sinabi ko sa'yo, okay lang yan, okay lang masaktan, kasi bago ka maging maligaya, masasaktan ka talaga. At hindi ka matututo pag hindi ka nasaktan. So, wala, anak, kung naibibili lang ang, kung naisa-shopping lang ang force field para hindi ka masaktan, malamang binigyan ka ni Mami Divine ng isang truck na force field. Pero hindi siya nabibili, may experience siya. So, dapat mo siyang may experience kasi doon ka talaga magiging masaya. And sa love, may realize mo, hindi ka makakahanap ng perfect guy kasi walang perfect guy. Parang si Lord lang ata ang perfect. Diba? Ang perfect guy, hindi yan darating. Pero ang right guy, darating yan sa'yo sa tamang oras, tamang panahon, pag-iinip na yun na ang puso mo. Pero syempre, bago mo marating yun, marami ka pang pains and hurt na mararamdaman. So, part ng buhay yan. At mas magiging maganda ang kalooban mo sa pagmamahal at magiging maganda yung ang perception mo sa love pag nasaktan ka na. So, okay lang masaktan. Malaking pagkakitaan mo. Sakit. Yes, alam ko yan. I've been there, been that 20 times. Oh no. Oh no! Oh no. Nag-tense tuloy
ako. Hindi, ano lang, di ba po, i-welcome mo lang yan. I-welcome mo lang yan. Kasi the more na sinishield mo yung sarili mo sa ganyan, mas lalo kang lalapitan ng mga sakit. Tandaan mo yan. So naman, ano to, Herenvela na ba itong show na? Wala advice ba talaga? Dear Joe? Thank you, ate. Thank you sa mga